Ako ngayon, nag-form kami ito. Opportunity naman to. Nag-form kami ng partido. Reform PH Party. Kasama ka sa advisory committee. Kay Mike Defensor yan. Yes, Oh, okay. yes. Oh. Ito yung mga siraulo na katulad ko, na veterano Natin, katulad natin. ng 86. Ina, yes. Yung mga veterano, buhay pa. Yung mga humiwalay sa original na Magdalo. Okay? Na group. So, veterano to ng, di ba, yung humiwalay. We reached out to the Revolutionary Left, yung Alex Bongcayao Brigade. Yun. Kasama na sa Reform Party. And then we reached out to our Muslim brothers, yung armed component nila. So ito, inipo namin, Atty. Ferdy, no? Ibig sabihin, ang plataforma namin, pwede ba kaming lumahok sa patas na laban na hindi paramihan ng pera, walang sapilitan? Di ba? Lumahok. Peaceful, legal, constitutional. Kung ayaw ninyo, kami yung pinakamadaling kausap. Oo nga. Ako, teka muna. Pero baka magka-problema kayo sa programa ninyo. Kami ang pinakamadaling kausap dahil galing na kami dyan. Di ba? Ano ba gusto nyo? Balik na naman kami? Oh, yan. Yun ang plataforma namin. So, Ayan na mga kababayan, ano ba ang gusto ni Bangag? Babalik ang mga dating MPA, mga dating Magdalo, mga dating Alex Bongcayao Brigade, at ang mga radikal na mga grupong armado mga kababayan. Ito na po ang matinding babala ng dating senador na si Senador Gringo Hunasan at veterano po sa EDSA 1. Grabe mga kababayan, ito na si Marcos, nanginig na ang Bet! Nanginig na po yung gaganong-ganon panga nito mga kababayan. Ayan po ang isang matinding pasabog at babala dito nga po ni dating Senador Gringo Hunasan mga kababayan. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Ngunit bago natin tunguhin ang mga detalye nito, ay magpapasalamat po muna ako sa mga walang sawang sumusubaybay, nagla-like at nag-share sa ating mga video. At kung bago ka lang dito kabayan, paki-like na rin, paki-subscribe na ang ating channel. Kung inyong mamarapatin, wala pong bayad. Ito lilinawin ko, wala pong bayad ang pag-like at pag-share at pag-subscribe. Pindutin mo na ang notification bell all nang sa ganun ay lagi kang updated sa lahat ng aking mga upload. Grabe po ito mga kababayan. Ito pong babala ngayon ni Senator Hunasan patungkol nga po dito. Kung ayaw ninyo, kung hindi nyo kaya, kami na lang, no? Ano ang gusto ninyo? Babalik pa kami doon sa dati naming ginawa? Mga kababayan, panoorin po natin ang buong detalye nitong mga pasabog at sinabi ni Senator Hunasan. Dito po tayo muna mag-focus mga kababayan. Isang bagay na hindi alam ng publiko Courtesy pala ito ng DZER or SMNI, mga kababayan. Panoorin natin ang buo. tungkol po sa inyo. Mga hobbies po ninyo or... well, unang-una, di ba yung public image natin, pag nasa politics ka lalo na, ito, i-relate ko lang, no? Paano ba ako na nagkaroon ng itong image? Hawak-hawak ko sa sinturera si former Senator, then Secretary of National Defense Enrile, at si former Senator Butch Aquino. Nakatayo sila sa itaas ng bubong ng Ford Fiera nung EDSA 86. Diba nandun sa labas yun, kausap yung milyon-milyon na tao, may mic sila. Okay? So, paano nga rin? Nagsasalita si Minister Enrile, bigla akong hinawakan dito sa kwelyo. Sabi niya, alam ba ninyo, talking to millions of people, kung sinong mga batang opisyal ang sumama dito sa people power natin, bigla akong hinatak, binungad yung mukha ko dun sa... Talaga? 8,000 flash bulbs. Pop. Hindi pa nun uso yung cellphone. At that point, I don't know if one of the worst things in my life, I lost my anonymity. No. Hindi na ako pwede mag-mulling dahil kinabukasan, nasa front page ka na, ini-interview ka na, iniimbita ka na mag-switch. Doon nagsimula yung... hindi... Nakakakilabot pala itong revelasyon ni Senador Hunasan, mga kababayan, nung una pala anonymous lang pala siya, Siya pala ang nasa likod talaga nito.
yung pala, hindi muna siya nagpapakilala until such time na talagang hinarap na siya sa buong madla. Ayan po, oh. Inilabutan po siya dito mga kababayan, ano? Hindi komportable na feeling, pero ganun talaga. Diba? Well, as they say, the rest is history. Hindi, ito pa. Pinakatakot ako noon nung tumawid kami from Procurement to Aguinaldo. Dahil ang tingin sa sundalo noon parang mga private army, ng mga nakaupong mga politiko. No? Sabi ko, ano kaya kung kuyugin kami rito nung 1 milyon na tao? Diba? Isisecure ko pa si Minister Enrile. Akalaan mo, takot ako noon. Pagtawid namin, nagpalakpakan, nag-iyakan, nagyakapan. Sa loob-loob ko, kahit na anong mangyari, panalo dito ang taong bayan. Iyo. Yun. Ang gandang Grabe, i-relive, no? ano? Ganda. Nung mga days na yun. Oo. Well, speaking of history, Senator, and I hope you don't mind me asking this, yung that very controversial August 1987 na adventure where ang sabi nila, may yung grupo niyo daw, Teka mga kababayan, August, ano ngayon August 3. August 19 nung nangyari kay Marcos Sr., di ba mga kababayan? Naku, mukhang mangyayari kaya uli yung nangyari noon mga kababayan? Sa tingin ninyo, mangyayari kaya uli yon? Ha? Sa tingin ninyo mga kababayan? Aba, abangan natin ito, ano ho? Abangan po natin itong maaring maganap mga kababayan sa August 19. ay kumilos para patalsikin si then President Cory Cory Aquino. Ngunit nakialam ang Amerika yung Phantom Jets, kung natatandaan nyo. Let's play what if again, Senator. Yan na. What if hindi nakialam ang Amerika at nagtagumpay yung inyong move na yon? Anong tingin nyo ang mga susunod na nangyari? Attorney Ferdinand, napaka-importante sa akin nung katanungan ninyo. Dahil ito yung original, pagpapatuloy na original na plano namin noong 86. Pero sundalo lang kami noon. Kaya ang mga leader na tinitingala namin noon, sina former President Ramos at saka si former Minister Enrile. Okay? So sabi namin, siguro sir, after this, di ba? Dahil may depekto na yung sistema. Institutions, damage, etc., etc. May corruption din, no? Sabi na, ba't hindi kayong imungkahin ninyo na magbuo ng National Unification Council? Kasama si President Cory, Cardinal Sin, kayo kung anong papel ninyo, para ayusin muna yung institutions. Yun nga, Attorney Ferdy, ang what if, ha? What Kung if? natuloy yun, dahil historically, pag magbalik tanaw tayo, we have been doing the same things over and over again, politically, economically, even in terms of national security, and expecting a different result. Di ba? Ayon kay Cory pala mga kababayan, yung August, no? Ito po pala yung pagtangka naman na agawin dito kay Cory o kudita dito kay Cory. Kung hindi po kumampi itong mga Amerikano, mga kababayan, ay malamang, no? Baka iba na po, hindi na po naging history ang Cory Aquino noon or naging history siya na natanggal din. Kaya lang mga kababayan, parang lumalabas, parang si Cory noon, si Marcos na ngayon. Diba? Kasi si Marcos ngayon, madikit na madikit kay Trump eh. Pagamat si Trump ayaw na sa ICC, itong si Marcos, nagsusumiksik sa ICC, di ba? Diba may tawag doon, Attorney Ferdy? Di ba? Insanity. Or stupidity. Freedom Constitution, 40 years ago. Itong Constitution, sa ligang batas natin, di ba? Revolutionary government. Ano ang isa sa unang ginawa natin? Nag-eleksyon tayo. Hindi mo natin re-engineer yung COMELEC para, alam mo na, ayusin yung database, para mabawasan naman o ma-minimize yung dayaan. Hindi masyadong maraming gastos, patas na laban. Kung yung 87 at 89, ituloy ko na, Attorney Ferdy, yun pa rin ang mungkahin namin. Ito lang ang nakakatawa. Di ba? Ang tawag sa ginawa namin noon, coup. Sabi ko naman, kayo naman, sobra naman kayo. Pag nakinabang kayo, ang tawag ninyo people power, breakaway. Double standard. Pag kayo ang dahilan kung bakit pinagpatuloy, ang tawag nyo, coup. Ang coup is a power grab. Hindi naman kami power grabbers, di ba? Coup yun. Tinanong namin yung NEDA nung panahon ni President Cory. Dahil sabi nila, sinira yung economy. Tinutuloy ko na.
Di ba? Sinira na yung ekonomiya. Tinanong namin, sabi namin, ma'am, cabinet, I will not mention her name, baka alam mo na. Did we really damage the Philippine economy because of the uprisings? Alam mo, sabi sa amin, Attorney Ferdinand, gentlemen, you are not that good. So, hindi pala naapektuhan. Damage the economy. Palubog na dahil naging gumulo na naman ang politiko, pinabilis lang ninyo. O di, nag-uprising uli kami. Oo. So, yun ang mga lessons learned. So, balik tayo, National Unification Council, Unify. Wala na munang mga eleksyon. Di ba? Ayusin muna natin, di ba? Kandidato, yung qualification, i-repair natin yung damaged institutions. Well, cumulative yan eh. Hindi natin ginawa. Di ba? Di ba? Ito nga ang pangamba namin, Ina, no? Tony Ferdy. Sorry baka naman nasusobrang na. Hindi, go ahead po, go ahead. We're all ears. Yes Di ba? po. Yun ang asikasuhin natin dahil kung umabot na naman tayo ng 2028 Ako, yan na. at hindi nagamot itong palalim na sugat politika, di ko walang katapusan na naman na habulan. At the expense of public interest. Di ba? Kung sinaktan mo yung mga nasa opposition Kabila. ngayon, Position. nagtatakutan na eh. Ngunit pag upo nila, sila naman, ubos na naman kayo. Ayan mga kababayan, hindi po malayong mangyaro po ito mga kababayan. Ano ho? Na pagka nakaupo ang kabila, no, ay ubos din naman ito sila mga kababayan. So wala po itong katapusan. No? Mangyayari ito mga kababayan kasi ngayon sa ginagawa ni Marcos wina-wash out niya talaga ang mga Duterte. Na kung tutuusin, hindi naman Duterte ang kanyang kalaban mga kababayan, di ba? Ang kalaban niya yung kanyang mga kakampi ngayon na nagpapakunwaring kakampi niya. Hinimod ang kanyang puwet para lang hindi sila ang iwas out. Ang iwas out ni BBM, yung kanyang ka-unity at dahilan kung bakit siya ngayon nakabalik sa palasyo. Naggagamitan po sila dyan mga kababayan. Kaya ang taong bayan, sawang-sawa na po sa mga dilawang style di ba? Dilawang style. Yung Marcos style, kaya nga ang Marcos Sr. pinatalsik noon ng mga dilawan Dahil nagsawa na po ang taong bayan Kaya nga din ang mga dilawan, wala na pong nagawa nung nakarang eleksyon. Nung si Duterte na po ang nakaupo kasi nagsawa na po tayo sa mga Duterte, sa mga dilawan at saka sa mga Marcoses. At ngayon, ito nakabalik ang Marcos dahil nga po sa mga Duterte. Yun po yung katotohanan dyan. Ngayon, winawas out ninyo mga Duterte, hindi pumapayag ang taong bayan, mga kababayan. Di ba? At sabi nga ni BP Inday, hindi po pwedeng walang managot, mga kababayan, sa nangyayari ngayon na nakawan sa ating gobyerno. Kung titingnan natin naman talaga di ba? Wala pong nananagot ngayon mga kababayan. Ang mga inosente, yung wala pong mga kasalanan, siya po ang mga nakakulong. Yun po ang realidad sa ating bansa ngayon. Di ba? Kita nyo naman, si Mike Defensor at si Senator Marcolita, walang kasalanan. Ayon sa Comelec, hindi po yun bawal ang ginawa nila. Pero bakit ginawang plunder? Bakit inimbintong plunder? So anong ibig nyo sabihin mga kababayan, di ba? Di ba? O, di 6 years to prepare naman. Di ba? O, di habulan ang habulan. Can you imagine pag may, ano ang pillars ng national security? Yung tinuturo sa amin, political unity. Magdebate kayo. Sige, magtaasan kayo ng boses. Pero pag binag-usapan yung bansa, yung public interest, yung national security, may close ranks kayo. Di ba? Social cohesion. Hindi tayo Ilocano, Bicolano, Bisaya, Ilonggo, Muslim. Yeah? Yes. Pilipino tayo. Di ba sa abroad? Tiga saan ka ba? Oh, I'm from the Philippines. Where in the Philippines are you from? I'm from Ilocos. I'm from Bicol. Di ba? Hindi yung Filipino. You're a Filipino. May kwan tayo. Anyway. Very patriotic talaga to si Sir Gringo. Kaya ako saludo po sa It all inyo makes sense, ano? Oo, tama. Hindi, ito pa. Ito okay. Go ahead, Sige po, go ahead. sir. Baka bumaba rating niyo. Hindi, sir. We are learning po. Tingnan mo yung mapa, Attorney Ferdy. Yes. Tayo may hawak ng traffic light. Lahat ng barko at aeroplano dumadaan sa teritoryo natin. Totoo yan. So yung source ng leverage natin globally is our archipelago. Tayo ang sentro. Di ba? 3 choke points. Honshu, Japan, Bashi Strait between Taiwan and Northern Luzon at Palawan. 3 choke point, no? 2 hawak natin. Hindi natin sinisigil ng RFID.
Oo nga. Yun din ang balakid, yung geographing yun, ang balakid, sa pagiging Pilipino natin. Di ba? Archipelago, sinadya ito ng mga colonizer natin. I become very passionate about this, di ba? I-centralize mo yung political and economic power sa Imperial Manila. To manage another populated archipelago of 7,491 islands. Di ba? Sinadya. Every 50 years, nagdodoble ang population natin. Totoo po. Sayang. Nanghinayang, nakakapanghinayang. Our problems are economic in nature, food, clothing, shelter, health, data. Hindi yung marites, ha? Di ba? Oh. Food, clothing, shelter, di ba? Yun ang tunay ng mga problema natin. Correct. Yun ang kailangan. Grabe harapin. no, napakadami niyo pong plano para sa ating bansa. Nakikita ko talaga natin. You truly care. Ito dapat no, Atty. Ferdy, ang national conversation. Yes. Hindi, kaya lang, bago natin masagot yun, para mag-refocus tayo, di ba? Kuwan nga, reset. Sa computer, di ba? Pag medyo polluted na yung Totoo po yun. repress mode, delete all. Correct. Di ba? Reset. Our problems are economic in nature, but the first steps must be political. Yes. Hindi na makakuha ito sa reset. Kailangan siguro remove. Pati-pati muna tayo. Grabe yung kalaban. Ayan mga kababayan. Reset, anong gusto mo Marcos? Reset or remove? Diba? Kumbaga sa computer pa, ano na, punong-puno na ng virus itong government natin. Diba? Kailangan na siguro mag-reset or mag-reformat dahil wala na talaga o kaya palitan na siguro ng cellphone. Bagong cellphone talaga mga kababayan, wala na po eh. Totally na damage tong natin ngayon eh. Biruin mo yung ang tawag doon yung LCD, di ba? Wala na eh. Ang LCD natin si Marcos Jr. eh. Takot na takot sa hair follicle drug test, di ba? Oh, so wala na, polluted na talaga, hindi na natin makita, di ba? Pagka ang ating cellphone, ang LCD tira na or apektado na, di ba? May mga guhit-guhit na hindi natin makita. Parang ganito si Marcos eh. Pero mo, hair follicle drug test hindi niya magawa. Di ba? Korte na mismo ang nagsasabi sa kanya na bakit ayaw mo magpa-hair follicle drug test. Ang sagot lang niya, wala lang, ayaw ko lang. Wala naman sa batas, ganun lang. Wala sa batas. Pero bakit? Kung hindi ka addict, bakit hindi ka magpa-hair follicle drug test? Oh, dahil yan ang bintang, yun ang sabi ng ate mo eh. Di ba? Ang ate na mismo ang nagsabi niyan mga kababayan, nakasama mo mulang pagkabata mo, wala ka pang salwal. Kilala ka na ng ate mo. Di ba? Oh, hanggang ngayon, matanda na kayo, kilala ka pa rin ng ate mo. Magkasama kayo niyan. Di ba? Nakapagtataka, bakit takot na takot ka? Di ba yan ang yung mga bobonista at mga tangalista, yan ang lagi niyong sinasabi na kung walang kasalanan, bakit hindi sumuko? Bakit hindi magpakita? O ngayon, ibabalik namin ang tanong sa inyo, mga bobonista, mga bubuim, mga tangalista. Yan ang tanong din namin sa inyo. Kung hindi rin addict, bakit takot na takot ka magpa-hair follicle drug test? Wag mong sabihin na wala kang pambayad ng ibinenta mo nga ang gold reserve ng Pilipinas eh. 'Di ba? Oh. Gusto mo kung mag-sponsor. Para kanyaman mo Weimar ipal ka. Tuloy natin si General Colonel Senator Honasan. Ba't magganyan ang tingin mo sa akin? Sinabi mong independent senator. Anyway. Oo nga, no? May pahiwatig, attorney. Hindi. Tingnan muna. Di bali, kahit na may naghahang na, ipunin mo. Kung bibigyan po kayo ng pagkakataon na makausap ang ating presidente na si Pangulong Marcos, ano po Ano kaya ang sasabihin dito ni Senador Honasan kung bibigyan siya ng pagkakataon, makausap ang Pangulong Marcos? Pakinggan natin. ang sasabihin niyo sa kanya? Nako, tumuin na. Hindi ko maisip yan, pero tinanong mo. Atty. Ferdy, ito na, conversation sa amin. Before the elections, di ba nag-propose tayo na pag-upo ng bagong presidente, yung mga buhay na presidente, di bali, kahit na may naghahang na, ipunin mo
sa isang kwarto, walang camera, walang mic. Yes. Pag-usapan nila yung bansa, yung future nung Tama. pinaka-importanting yaman natin. Yung mga anak natin, our next generation of citizens and leaders. Ang tawag sa US noon, Council of State. Walang camera. Paglabas nila, joint press statement. Di ba? Nag-usap kami nung bagong upo, ito walang politika, ito ang suggestion namin na gawin niya. Walang nakinig. Isa lang na presidente. Hindi ko na rin babanggitin yung pangalan. Baka, alam mo na, baka akalain yeah. Kung Hoy, teka mga kababayan. Sikretong malupit itong ni-reveal ni Senador Honasan, mga kababayan. Bago pala ang eleksyon, bago pala manalo, itong si Marcos Jr. ay nag-usap-usap pala sila. Mayroon palang pinag-uusapan. At isa lang pala ang pumayag na dating presidente. At hindi niya ni-reveal, mga kababayan. Sa tingin nyo, sino kaya yung papayag na yon? Ako, mayroon na akong duda dito, mga kababayan, kung sino yung presidente na yon na papayag eh. Di ba, mga kababayan? Teka lang, parang ang ganda nitong thumbnails nito. Ha? Teka lang ha, kukunin ko lang ito. Ganda itong pang thumbnails eh. Maganda itong pang thumbnails, mga kababayan. Wait lang ha. Yan no, pati yan na sa kay Nuli tuloy. Kay Alex Ayala gustong-gusto si Pipi Sara mga fans. ginawa nila yan before elections, ngayon baka hindi ganito ang political tension. Nakakalungkot lang. Okay, team unity. Ayan na. Abay, anong team unity? Anyway. Anyway, Baka at nasun- napakaganda ng graphs nyo sa ating... Anong nangyari sa team unity? Parang ganun ang ibig sabihin ngayon ni Senator Honasan, di ba? Prior pala nitong eleksyon na presidential, pinag-uusap-usap pala sana nila yung mga presidente. Ang tawag nga po dyan, State Council sa Amerika. At mayroon daw isang presidente na pumayag. Ako sa tingin ko, si Tatay Digong lang yung pumayag, mga kababayan. Na bago pag may nanalo presidente, kung sino man ang presidenteng manalo, ganito ang gawin nito. Pag-uusap-usapin lahat ng mga isa lang daw pumayag. Sa tingin ko si Tatay Digong lang. At dapat, ang mamumuno doon, yung presidenteng manululuklok, hindi ito ginawa siguro mga kababayan. Kaya ito na ngayon. sa ating By the way, problema. Atty. Ferdy, Opo. ako, I'm speaking from the... Sundalo lang talaga ako. Hindi ako komportable sa politika. Naligaw lang. But Senator, you made a very big jump from being a soldier. Naging senador kayo. You decided to run for the Senate. And in fact, kayo yung, you're the only independent candidate First after independent. martial law to have run Again, and bakit? won. Paano, susugin na naman natin. Paano ako napadpad sa politika? After 86, 87, 89, di ba? Ilang uprisings, di ba? So, nag-offer si President Ramos. Pinahanap ako naalala niyo si Chairperson Heidi Yorak ng National Unification Yes, Committee. yung Okay. magulo buhok, ano? Ayun. Pero paesti. Yung tradisyon ninyo, hinanap ako. So nagkita kami sa safe house. Fugitive ako nun eh. Really? Yes, kasama ang patong sa ulo ko nun eh. Wala sa kalingkingan yung patong sa ulo ni Bonifacio. So hinanap ako. Alam mo unang sabi sa akin ni Chairperson Heidi Yorak, Colonel, I'm glad to meet you. I have one message for you from President Ramos. Alam mo sabi sa akin, Ina, you have to stop unsuccessfully trying to overthrow the government. Dahil tuwing sasablay kayo, di ba parang gumigewang yung ekonomiya natin. So, pasok kami. Okay, anyway, going to elections. And follow up ko lang, and then you were granted amnesty. Pero before that, labas kami. Sabi namin, ano gagawin natin? Sabi ng mga kasamahan, yung parang core group, takbo tayo for eleksyon. Eleksyon ang gagawin natin sa eleksyon. Barangay captain? Hindi. Senador. Senador, alam ba yung wala tayong partido? Galing tayo, ang tingin sa atin, nanggulo pa tayo. Senador. So we organized an army of 1 million young volunteers. Wow. Nationwide. Grabe. 30 pesos, lalakad. Hindi, lalakad. Pag uwi, hindi man lang naghihila mo. So matutulog dun sa improvised headquarters.
first independent senator in Philippine political history. Yes. Ang galing. Kasabay kong pumasok noon sa Senado, sina Senator Miriam, Senator Javier, Senator Drilon. Anyway, Yes, oo. But ganyan ang tingin mo sa akin. Sinabi mong independent senator. Anyway. Oo nga, no? May pahiwatig, attorney. Hindi. Tingnan muna. Nandiyan na rin naman tayo sa Senado. Do you have any plans of running again, Senator? Hindi. Option yun. Okay? Dahil alam mo naman ngayon, elections, realistically, are becoming more and more expensive. Alam mo ang ginagawa ko ngayon? Nag-form kami ito. Opportunity lang ito. Nag-form kami ng partido. Reform PH Party. Kasama ka sa advisory committee ron. Kay Mike Defensor yan. Yes, Oh, okay. yes. Oh. Ayan na mga kababayan, kasama pala dito sa binuo na partido ni Senator Honasan, si Mike Defensor, na ito nga po ay isa rin po sa nakakulong ngayon dahil po sa pagbibigay lang po ng campaign donation kay Senator Marcolita. Ito yung mga siraulo na katulad ko, na veterano Natin. Katulad natin. ng 86. Yes. Yung mga veterano, buhay pa. Ayan na mga kababayan, ito pala sila yung mga siraulo daw ayon sa kanya na mga buhay pa na veterano na noong 1986. Ano ba ang nangyari doon sa 1986? Yung mga humiwalay sa original na Magdalo. Okay? Ang original na Magdalo mga kababayan, tandaan po ninyo, yung sa Magdalo na yan, kasama din dyan si Trililing. Ano? At ito daw yung mga original na kasama, ito na nga sila ngayon, bumubuo na sila ngayon ng party kasama si Senator Honasan. Group. So, veterano to ng, di ba, yung humiwalay. We reached out to the Revolutionary Left, yung Alex Bongcayao Brigade. Yun. Kasama na sa Reform Party. Pati pala ang Alex Broncayo Brigade, yung mga MPA dati mga kababayan, kasama na nila. And then we reached out to our Muslim brothers, yung armed component. Naku po, pati yung Muslim brothers mga kababayan, kasama na pala nila. Kasama na sa Reform Party. Opo. And then we reached out to our Muslim brothers, yung armed component nila. So ito, inipon namin, Attorney Ferd. Mga kababayan, yung arm component po ng mga Muslim brothers, kasama daw po nila. Sino-sino ba ang mga nasa arm component? Andyan po yung MNLF at saka MILF, mga kababayan. Pwede, no? Ibig sabihin, Hindi ko po alam kung alin doon ng sinasabi dito ni Senator Honasan, kung MNLF or MILF. Pero sila po yung arm component ng mga kapatid nating Muslim brothers. ang plataforma namin, pwede ba kaming lumahok sa patas na laban na hindi paramihan ng pera, walang sapilitan? Di ba? Lumahok. Peaceful, legal, constitutional. Kung ayaw ninyo, kami yung pinakamadaling kausap. Nako po, iyari ka na Marcos BBM. Kung ayaw ninyo, kami ang pinakamadaling kausap. Ito na po mga kababayan. Sige, tuloy mo na. Bilisan na natin ito. Oo nga. Ako, teka muna. Pero baka magka-problema kayo sa programa ninyo. Kami ang Baka daw magka-programa kayo sa magka-problema kasi inyong programa. Kasi sabi ni Senator Honasan, kung ayaw ninyo, kami ang madaling kausap. Ano ba yon? Liwanagin nga muna natin na Senator Honasan, baka magka-problema din tayo dito. Pero, for sure, mga kababayan, may nanginginig na ngayon sa Palasyo de Polvoron. Hindi yun Malacanang Palasyo de Polvoron yun. May Palasyo ba ng Polvoron? Siguro doon sa isang... Pero baka magka-problema kayo sa programa ninyo. Kami ang pinakamadaling kausap dahil galing na kami dyan. Diba? Ano ba gusto nyo? Balik na naman kami? Ay, ano ba ang gusto ninyo? Balik na naman kami? Kaya pala sila ang pinakamadaling kausap, mga kababayan, kasi nanggaling na po sila, Senador Honasan, dyan. Anong gusto nyo? Sila ang balik naman sila dyan? Saan ba galing sila, mga kababayan? Doon sa 1986. Kudita at people power.
Oh, yan. Yun ang plataforma namin. So, going back to your question, pero ang focus ko ngayon, no, ang daming bata na nag-iingay ngayon. Totoo po. Ang marami, yan. yung new generation. Ang lalakas ng loob. Huwag na akong magbanggit. Alam naman natin kung sino Oh, sila. yes. Natutuwa ako dahil ang dami nila. Di ba? Can you imagine? So, kailangan connect the dots lang tayo. Pag-usapin natin sila, no, para they can jumpstart the whole thing. Yung henerasyon namin, ang daming ginawang mabuti, pero may ang dami rin ginawang sablay. Baka makorek nila yan. Learning curve, technology. Tinanong ko yung iba sa kanila. Inimbita ako sa kongreso minsan as a resource person for charter change. Pagpunta ko ron ina, no? Parang naging programa ko na to. Hindi, talaga namang kayo ang bida rito. Yes, totoo po yan. Pagpunta ko ron, Attorney Ferdinand, ina, sabi ko, itong kongreso parang this might be a damaged institution. Nag-open forum, ang daming tanong. Ang gagaling ina magtanong. Ayan mga kababayan, itong kongreso is a damaged institution na po mga kababayan ha. Speaking of damaged institution, di ko pala nabigay sa inyong headline mga kababayan. Ito pong House of Crocs ay hindi po damaged na basta, kundi literal po. Nasunog po ang mga bahay ng buhaya. Ayan po mga kababayan, no? Fire breaks out at barracks inside House of Representatives. Ayan po mga kababayan. The fire broke out of the barracks of construction workers inside the House of Representatives complex on Sunday, August 2. So kahapon lang po ito mga kababayan. Ito po yung detalye. August 2 lang po ito. The fire broke out at the barracks of construction workers inside the House of Representatives complex on Sunday, August 2. According to report submitted to the office of the Sergeant at Arms, the fire started at around 9:30 a.m. at the workers' barracks at Ardwell Construction located behind the South Steel parking area. 4 fire trucks responded to the scene and the fire was declared out of around 9:53 a.m. Parang 30 minutes halos. No injuries were reported. Fire investigators responded to the area to determine the cause of the blaze. Ay ka lang mga kababayan ha, parang may naamoy ako ritong kakaiba. Pag may mga ganyang sunog-sunog, di ba? Kamukha sa mga squatter area dito sa Metro Manila. Sabihin na lang natin Metro Manila, wag na tayo magbanggit ng mga lugar. Pero alam nyo ba mga kababayan, minsan, pagka dinidemolish po yung isang mga squatter area, ang hirap po paalisin. Marami po ang lumalaban, di ba? Pero, maya-maya na lang, mababalitaan mo na lang, isang beses, isang oras or isang araw, makikita mo na lang nasunog yung ganong area. Wash out yung mga squatter doon. Dito naman mga kababayan, naalala ninyo yung kay kasagsagan nung yung namatay, nahulog sa bangin na sino ba yun? Kalimutan ko yung babaeng yun, yung nahulog sa bangin, sa Baguio. Di ba kasagsagan ng kanyang issue, biglang nasunog yung DPWH kung saan may mga importanteng records at sinasabi wala daw nasunog. At dito naman mga kababayan, sinasabi naman dito na nasunog daw, wala naman daw pong naano dito, no? Wala rin naman nasugatan, wala rin na injured, no? Ang pinagtataka lang natin mga kababayan, bakit masusunog ang House of Representatives? Wala naman po dyan nagluluto na matindi, di ba? At isipin mo linggo ito. So wala halos mga activity dyan, pero may nasunog. Ibig mo sabihin, anong cause nito? Cause ito ng mga faulty wiring, charge or mga raming mga jumper? Ganun ba yon? So alam nyo yung mga kababayan, tapos bigla na lang, may babalitaan tayo, may mga records na namawala. Nako, sana wag naman. Mga kababayan, basta ako, katulad ng mga kung ano-ano mga pangyayari, hindi na natin maiwasan na parang nagkakaroon tayo ng mga conspiracy theory. Tuloy na natin sa Senator Gringo Nasan. Na-sideline lang natin itong House of Crocs na nasunog. Kayo, anong masasabi niyo dito sa House of Crocs mga kababayan na nasunog? Opo. Super galing. So nung coffee break,
Nilapitan ko, sabi ko, Congresswoman, ba't hindi kayo nagtatanong? Di ba? Ba't hindi kayo nagsasalita? Alam mo, sabi sa akin, Sir, pag nagsalita kami, papatayan kami ng gripo. Yun pala ang dahilan mga kababayan. Marami daw po pala magagaling dyan sa House of Crooks. Mga bata pa, ang gagaling daw magsalita. May prinsipyo daw, kaya lang, nang tinanong sila ni Senator Hunasan, bakit ayaw nyo magsalita? Ibig sabihin, mag-voice out kayo. Ang sabi, sir, papatayan kami ng gripo. Alam nyo bang ibig sabihin ng gripo, mga kababayan? Ito, bigyan ko kayo ng clue. Ito mga pumirma kay Vice President Inday Sara impeachment niya. Diba, binuking yan ni Congressman Toby Chanco na nung unang pirmahan dyan, mayroon 150 million sa mga congressman, di ba? Para pumirma lang. At yan din yung karamihan sa mga congressman na nirarason nila tuwing tatanungin sila ng kanilang mga constituent doon sa kanilang mga lugar. Sinasabi nila, mawawalan tayo ng budget. Kaya nga natatakot din si Pambari 4, di ba? Na kumalaban dito kay Marcos or tayuan niya yung prinsipyo para sa mga Duterte, despite na Duterte ang dahilan kung bakit siya naupo bilang gobernador ng Cebu, dahil sa papatayan sila ng gripo. Ano ibig sabihin ng gripo? Budget po yan, mga kababayan. Alamak po yan dito sa Marcos administration. Kumbaga pang-hostage to sa kanila yung budget. Kawawang mga politiko, mga kababayan. Kahit magagaling, kahit ang gusto nila ay Duterte, hindi nila magawa dahil nga po ipit sila sa budget. Ang daming ganon. Can you imagine pa? Natutuwa ako dahil at least harapan, di ba? Di ba? Harapan. Itong kailangan natin mga leader. Malalakas na loob. But going back to your question, I'm considering it. Pero siguro, what? Basta, Senator, if you ever decide, I'm 125% with you. Ay, nako. Alam ko yan. Yes. Sorry. Pati ang mga kabataang Pilipino. I hope, I pray. You have our support. Oo. Po. And speaking po of mga kabataang Pilipino na talagang maiingay at malalakas ang loob, ano po ang gusto ninyong maipamana sa susunod na henerasyon? Go back to history. The ancient Greeks. Yes. Di ba? Ang hero sa kanila, Tony Ferdy, hindi mga superstar, hindi mga iconic, di ba? Any group of women, men, children, young or old, who together work and build for the next generation, hero yun. Pag may namamatay at nililibing, hindi man tinatanong, ano ba ginawa nito? Ano, sikat ba to? Ano ba? Di ba? Did they have passion? So pag pinagsama-sama mo yung working together and build for the next generation at yung passion na built-in, wired tayo mga Pilipino for passion. Di ba? Ito, nagsasalita tayo. You get carried away. Heroes yan. And we are a nation of heroes. That's true. Tinatanong ako, di ba yung West Philippine Sea? Senator, former colonel, former rebel, former secretary. Di ba? Merong mga army yung Pilipinas pantapat dun sa intrusions ng, di ba, ng ibang superpowers. Sabi ko, walang army ang Pilipinas. Because the Philippines is an army. Yes. Totoo. Every Filipino. Asan tayo ngayon? Asan sila? Yung Kastila, yung Amerikano, yung Hapon, di ba? Sabi nila, asymmetric warfare na ngayon eh. Drone, di ba? High-tech, hindi na yung tapatan. Sabi ko, 300 years ang experience natin sa asymmetric warfare. No. We have the best soldiers in the world. We also have the best peacekeepers. May general tayo. Peacekeeping force sa Gaza. UN. Magre-retire. Hindi pinayagan. In-extend. Ganon tayo kagaling as soldiers and peacekeepers. Ayan mga kababayan, natunghayan natin dito ang panayam or interview dito kay Senador Hunasan. At ang isa sa matindi dito mga kababayan, may plano pala talaga, no? May plano pala talaga na sinasabi nga, kung hindi nyo kaya, kami na lang. Ay! Galing na kami dyan mga kababayan. Kumbaga, nagsama-sama po dito ang Alex Broncayo Brigade, ang mga armed group
ng mga brothers and sisters na mga Muslim. At ito nga pong dating mga original na magdalo. Kasama sila Senator Hunasan, Congressman Mike Defensor. Yung grupo na yon ay lalahok sila mga kababayan, hindi po sa pamamagitan ng dahas, kundi handa po silang lumaban ng patas at makilahok po kung ano ang available. Katulad nga po ng elections. Ano po? Para maayos itong ating bansa. At speaking mga kababayan, tungkol doon sa mga congressman na takot na takot, no? Ito, at sinasabi po ng mga ibang mga congressman ang rason nila, yung mga tumanggap naman, yung mga pumirma, ang rason daw nila mga kababayan ay dahil daw ito daw yung kagustuhan ng kanilang mga constituent. Totoo ba yon mga kababayan? O, mayroon akong video na nakita dito. Panoorin natin kung totoo ba na yung mga pumirma sa impeachment, katulad nila yan, sila Chua, kay BP Inday Sara, totoo nga ba talaga na gusto ng mga constituent? O ito, panoorin natin ang video na ito mga kababayan. Nanindigan si General Santos City Representative Sherlyn Banyas Nograles na mayorya sa mga residente ng kanyang distrito ay tutol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Saad niya hindi lang basta tutol dahil overwhelmingly against ang mga taga-Jensan sa impeachment. Ito raw ang dahilan kaya no rin ang boto niya sa impeachment case sa Kamara bilang kinatawan ng kanyang distrito. Majority, no, sa aking observation, around 90+%, no, I should say 95% sa aking natanong, no, at naikot na nakonsulta ng mga sektor ay talagang ayaw na ma-impeach ang ating minamahal na Vice President. Aminado naman ang kongresista na may mga hamon ang kanyang political stance. Si Congresswoman Banyas Nograles ay isa sa 25 natatanging mambabatas na bumoto ng no sa ikalawang impeachment case laban sa Vice Presidente na nakalusot sa Kamara. Medyo challenging, no? Masasabi natin na may mga pressures din. But ako naman, tinatayuan natin kung ano sa tingin natin ang tama at nararapat. Nanindigan si General Santos City Representative Sherlyn Banyas Nograles. Ayan mga kababayan ha, ito pong si General Santos City Representative Banyas Nograles, no, ay isa po sa 25 na hindi po bumoto para i-impeach si BP Inday Sara. Ang rason po niya kasi overwhelming. 95% ng mga taga-Jinsan ay ayaw pong i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte, mga kababayan. At kahit saan pang parte ng siguro baka ibang mga, lalo na dito sa Luzon, no? Northern Luzon, siguro baka meron dyan. Pero sa tingin ko mga kababayan, sa tingin ko lang ha, kahit mga taga Northern Luzon, kung tatanungin nila, katulad nito ngayon, gumugulong ang impeachment dito kay BP Inday Sara, kung tatanungin ng mga tao kung anong gusto nila, impeachment kay BP Inday Sara o itong tungkol sa flood control, ano ang gusto nilang marinig at ano ang gusto nilang talakayan ng mga investigasyon ngayon. Di ba lahat unanimous ang magsasabi kahit ikaw Ilocano, Bicolano, Kapampangan, Tarlaqueño, Nueva Ecijano, taga Quezon, Bicol. Sa tingin ko mas gusto po nila pag-usapan po ang issue ng flood control kung nasaan napunta ang mga pera patungkol po dito sa mga ghost projects, mga defective na mga flood control. Yan yung gusto ng taong bayan. Ito'y sarili kong pananaw mga kababayan. Sa tingin ninyo, di ba? Kayo ba? Din sa lugar. Huwag po nga kayo mahiya mag-comment mga kababayan. Paki-comment nyo nga dyan sa baba. Lalo na taga saan kayo. Importante po ito mga kababayan para mini-survey na rin. Ano ho? Halimbawa, Ilocano ako, taga Cagayan Valley ako, taga Cagayan Tugigaraw ako, taga Abra ako. Ako ay Ilocano. Ang issue na gusto ko at ang gusto kong pagdebatian at gawang hearing, gawang investigasyon, kung pamimiliin ako sa impeachment at saka sa flood control, mas gusto ko yung sa flood control or sa mga mali-malitang pera na ninakaw ng mga politiko. Na ito nga po ay inilabas na ebidensya ng mga dating
sundalo, dating Marines. Ano? Sa tingin ninyo mga kababayan, pwede ba yan? Pakilagay nyo nga po lahat. Kahit sa taga-saan kayong lugar, so yan, maganda sanang comment ninyo. Anong gusto ninyo? Flood control issue, mali-malita issue, o impeachment kay BP Inday Sara? Okay? Huwag po kayo mahiya, mag-comment yan sa baba sa comment section mga kababayan para pag-usapan po natin yan at pupusuan po natin. Muli, ito si BMR Channel, pansamantalang magpapaalam. Magkita-kita tayo muli sa susunod na pagkakataon. Bye-bye po!